Lolo, kailangan niyo pong pumunta sa bahay ni Mang Fredo. Bakit? Mag-aaya na naman ba siya ng tong its? Pakisabi sa ibang araw na lamang, masama ang pakiramdam ng lola mo. Hindi po siya mag-aaya ng tong itslo. Yung asawa niya po, sinasapian yata. Pero, ang lola mo, Sige na, Noel. Pumunta ka na kina Fredo. Nakainom na ako ng gamot. Gagaling na rin ako maya-maya. sigurado ka ba? Oo. Sige na. At baka kung ano pang mangyari roon. Ano bang sumapi sa asawa ni Fredo, Daniel? Sa tingin ko po ay duwende po. Bigla pong lumiit ang boses ng asawa ni Mang Fredo. Diwende lang pala eh. Sandali at kukunin ko ang gamit ko. May paghangang pinanood ng 19 anyos na si Daniel ang paghahanda ng lolo niya sa mga gamit nito. Hindi na mabilang ni Daniel kung ilang beses nang may pinagaling ang lolo Noel niya na sinasapian ng mga lamang lupa. Pero hindi pa rin nababawasan ang excitement niya. Para kay Daniel, si Tandang Noel ay isang superhero sa maliit na bayan na yon sa Sorsogon. Isang antingero ang lolo ni Daniel. Tinatawag itong Tandang Noel ng karamihan. May mangilang-ilang antingero sa Sorsogon, ngunit ng panahon na yon, sinasabi na si Tandang Noel ang pinakamalakas sa lahat. Hindi niya alam kung saan nagmula ang ganoong tawag sa lolo niya. Simula kasi nang magkaisip siya, ay ganoon na ang tawag ng mga taga roon sa kanila sa kanyang lolo. Ang lolo Noel at lola Alicia ni Daniel ang nagpalaki sa kanya. Ang dalawa na ang kinagisnan niyang tatay at nanay. Namatay ang nanay ni Daniel noong 1 taong gulang pa lamang siya. Nagpatiwakal ito dahil sa pag-alis ng tatay ni Daniel upang sumama sa ibang babae. Nagmamadaling nagpunta sina Daniel at Tandang Noel sa bahay ni Mang Fredo. Maraming tao ang nasa labas ng kubo ni Mang Fredo at talatang nakikiusyoso lamang. Agad na nahawi ang mga tao nang makita nila si Tandang Noel. Dire-diretsong pumasok si Tandang Noel at Daniel sa bahay ni Mang Fredo. Naabutan nila ang asawa ni Mang Fredo na nakahiga sa papag. Hawak ng dalawang lalaki ang magkabila nitong mga kamay, habang si Mang Fredo naman sa mga paa. Nagwawala ang asawa ni Mang Fredo. Nagmumura pa ito at nagbabanta na hindi nito lulubayan ang katawan na sinasapian nito. Mabutit dumating ka na, Tandang Noel. Tulungan niyo naman po ang asawa ko. Ako ang bahala. Kalmadong tinapik ni Tandang Noel sa balikat si Mang Fredo. Umupo ito sa gilid ng papag at tumingin sa sinasapian. Sige, bitiwan niyo siya. Pero Tandang Noel, kapag pinakawalan namin siya, tatakbo siya. Wala ka bang tiwala sa akin, Fredo? Sa tingin mo ba, ilang taong ko nang ginagawa ito? Hala, sige, bitiwan niyo siya. Magtiwala kayo sa akin. May mga pag-aalinlangan na binitiwan ng mga lalaki ang babaeng sinasapian. Babangon sana ang babae, ngunit nang itapat nga ni Tandang Noel ang hintuturo nito sa noo ng babae, ay napahinto ang babae. Ginawa yun ni Tandang Noel habang nakahawak ito sa isa sa mga kwintas na suot niya. Manghang-mangha si Daniel habang pinapanood ang kanyang lolong antingero. Siguro naman ay nakikilala mo ko. Tumango ang babae, nanlilisik ang mga mata nito. Mabuti kung ganon. Alam mo naman siguro ang kaya kong gawin sa iyo. Mainipin ako. Inuutusan kita na umalis sa katawan ng babaeng ito. Ubod ng sama ng babaeng ito. Sinira niya ang tirahan namin. Yung punso sa likod ng bahay niya. Sinunog niya. Hahanapan ko na lamang kayo ng bagong tirahan. Ako na ang humihingi ng paumanhin sa pagkawala ng inyong tahanan dahil sa babaeng ito. Biglang nawalan ng malay ang babae. Namumutla ang buong mukha nito. Tumayo na si Tandang Noel. Sinabi nito kay Mang Fredo na sa sandaling magising ang babae ay agad itong painumin ng tubig. Wala na raw dapat pang ipag-alala si Mang Fredo dahil sigurado si Tandang Noel
na hindi na manggagambala pang muli ang duwende na sumapi sa asawa nito. Nang lumabas si Tandang Noel sa bahay ni Mang Fredo, ay palakpakan at hiyawan ng mga tao ang sumalubong dito. Hindi na iwasan ni Daniel ang mapangiti dahil sobrang proud siya sa kanyang lolo. Habang naglalakad pabalik ng bahay, ay tinanong ni Daniel ang lolo niya kung anong klaseng duwende ang sumapi sa babae. Ayon kay Tandang Noel, ay isa raw yung duwendeng pula. Alam mo, sa totoo lang Apo, mahirap paalisin ang duwendeng pula. Pero dahil kilala niya ako at alam niya ang kaya kong gawin, ay mukhang nasindak siya. Hindi po ba? May naging kaibigan kayong duwendeng pula dati? Yung nagbigay sa inyo ng isang anting-anting? Oo, tama ka Apo. Yung baong may isang mata. May orasyon yun. Pangontra ko yun sa barang, kulam at sa masasamang elemento. May duwending puti rin na nagbigay sa akin ng anting-anting. E di ibig sabihin, Lo, hindi pala lahat ng duwende masasama. Hindi naman talaga. Minsan, napeperwisyo lang sila nating mga tao. Madalas, hindi rin nating kasalanan kasi may iba sa atin na hindi sila nakikita. Pero grabe, Lolo. Ang astig niyo po talaga. Lalo na yung mga tattoo niyo sa katawan, oh. Gusto ko rin po magkaroon ng ganyan. May mga ibig sabihin ng lahat ng tattoo ko sa katawan na po. Hindi ko ipinalagay ang mga yan para lamang magmukha akong astig. Ang iba dyan ay orasyon at proteksyon. Saka wag mong pangarapin na magkaroon ng ganito sa katawan. Ibang tattoo siguro pwede pa sa'yo. Daniel, ayokong maging kagaya mo ko. Mataas ang pangarap namin ng Lola Alicia mo para sa'yo. Kaya nga kinukumbinsi ka namin na mag-aral sa bayan ng kolehiyo. Hindi na nagsalita pa si Daniel nang banggitin ng lolo niya ang tungkol sa pag-aaral niya sa kolehiyo. Alam niya na magiging mahaba ang pag-uusapan nila kapag ganon. Ilang taon na ang nakararaan nang matapos ni Daniel ang high school. Pinipilit siya ng lolo at lola niya na mag-aral, ngunit ayaw niya. Ang katwiran niya ay hindi pa niya alam kung anong kurso ang kukunin niya. Ngunit ang totoo, tinatamad na talaga siyang mag-aral. Ang gusto niya ay pag-aralan ang pagiging antingero ng lolo niya. Nais niya na maging katulad nito pagdating ng araw. Pero tutol naman doon ang kanyang lolo. Masyado raw mapanganib. Malaking responsibilidad daw yun at ang nais nito ay mabuhay siya ng normal. Nang makabalik na sina Daniel at Tandang Noel sa kanilang kubo, ay agad nilapitan ni Tandang Noel ang lola ni Daniel. Ilang araw nang nilalagnat si Lola Alicia. Ginagamot ito ni Tandang Noel, ngunit nakapagtataka na hindi yun gumagaling. Sinalat ni Tandang Noel ang noo at leeg ng kanyang mahal na asawa. Medyo bumababa na ang lagnat mo. Pero mas makabubuti siguro na dalhin ka na namin sa ospital sa bayan, Alicia. Tumanggi si Lola Alicia. Hindi na raw yun kailangan. Wala naman daw itong kakaibang nararamdaman sa kanyang katawan. Napagod lang daw ito sa dami ng mga ginawa nito nung nakaraang linggo. Kung ako po sa inyo, Lola, magpapadala na po ako sa ospital. Baka po doktora makakapagpagaling sa inyo. Tama ang apo mo, Alicia. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit hindi ko magawang mapagaling ka. Ayos lang ako. Huwag kayong masyado mag-alalang maglolo. Isa pa, napakalayo ng ospital. Baka mas lalong sumama ang pakiramdam ko. Pwede ko namang kausapin si Kapitan Arman. Hindi ba at meron siyang owner jeep? Siguro naman ay pagbibigyan niya tayo na gamitin ang sasakyan niya para madala ka sa ospital. Aba, ilang beses ko nang tinulungan ang pamilya niya. Pinalayas ko sa bahay nila yung kapre na balak pagsamantala ng dalaga niyang anak. Ako rin, nagbigay sa kanya ng pangontra sa mga aswang. Hindi pa rin nila napilit si Lola Alicia na magpadala sa ospital. Ayon dito, ayaw nitong makaabala sa ibang tao. Sapat na raw ang mga halamang gamot na pinaiinom dito ni Tandang Noel. Totoo ang lahat ng sinabi ni Tandang Noel tungkol sa mga nagawa nito para sa pamilya ni Kapitan Arman. Kung merong tao sa lugar na natulungan ni Tandang Noel ng maraming beses,
Yun ay si Kapitan Arman. Mataas ang respeto ng mga tao sa lugar na yon kay Tandang Noel. Marami na itong natulungan nang dahil sa kakayahan nito. Hindi lamang mga lamang lupa at may mga sakit ang kayang harapin ni Tandang Noel. Kaya din itong labanan ang mga aswang at lahat ng uri nito. Ang totoo, marami nang narinig na kwento si Daniel mula kay Tandang Noel sa mga aswang na nakaharap nito. Pero ang isang aswang na hindi talaga makakalimutan ni Tandang Noel ay ang aswang na si Lucas. Isa raw yung pinunong aswang na nanalasa sa isang maliit na bayan. Humingi ng tulong kay Tandang Noel ang bayan na yon upang puksain ang mga aswang na nanggugulo roon sa pamumuno ni Lucas. Dahil sa lakas, tapang at kaalaman ni Tandang Noel, nagawa nitong puksain ang karamihan sa mga alagad ni Lucas. Naramdaman ni na Lucas na hindi nila kaya si Tandang Noel, kaya umatras ang mga ito at nagtago na lang sa kabundukan. Isang umaga, habang nag-aalmusal ng nilagang saging at kape si na Daniel, ay napatingin siya kay Tandang Noel. Hindi siya nauubusan ng dahilan upang humanga rito. Kahit kasi matanda na ito, ay matikas pa rin ang pangangatawan nito. Lolo, paano kung may mga aswang na sumalakay dito sa lugar natin? Kaya niyo po ba silang talunin o kaya paalisin? Oo naman. Dapat silang matakot sa akin. Nakalimutan mo na ba yung kwento ko sa'yo tungkol kay Lucas at sa mga alagad niya? Natatandaan ko pa po yun, Lo. Pero nangyari po yun nung bata pa po kayo, di ba? Naisip ko lang po, kaya niyo pa po ba sa edad niyo ngayon? Katawan ko lamang ang tumatanda, pero hindi ang lakas at kaalaman ko. Umiral na naman ang kayabangan mo, Noel. Matagal na kitang pinapatigil sa ginagawa mo. Baka mamaya ay balikan ka ng mga nakalaban mo dati. Hindi ako natatakot kung balikan nila ako. Palagi akong handa. Isa pa, sa dami ng anting-anting at pangontra ko, hindi sila uubra sa akin. Aba, subukan lang nila. Pero sa dami po na natulungan niyo, Lo, kung naniningil ka sana ng malaki, malamang mayaman na tayo ngayon. Daniel, kapag may ganito kang kakayahan, hindi ka dapat nag-aasam ng anumang kapalit sa tulong na nagagawa mo sa kapwa mo. Kung ano at magkano ang ibigay nila, tatanggapin mo at magpapasalamat ka. Isa pa yun sa hinahangaan ni Daniel kay Tandang Noel. Hindi ito mapagsamantala sa kapwa. Kung ano ang ibayad dito kapalit ng serbisyong nagawa nito, ay taos sa puso nito yung tatanggapin. Kaya sadyang marami ang nagmamahal kay Tandang Noel sa lugar nila. Halos hindi na natatakot ang mga taga roon sa mga masasamang lamang lupa at mga elemento dahil merong isang Tandang Noel ang kanilang lugar. Isang tawag lang dito ay kaagad itong sasaklolo kahit anong oras pa yan. Isa sa mga ginagawa ni Daniel sa araw-araw ay ang manguha ng kahoy sa kagubatan na matatagpuan sa likod lang ng kanilang kubo. Ginagamit nila ang mga tuyong kahoy na panggatong sa kanilang pagluluto. Isang umaga, habang nasa gubat si Daniel upang manguha ng mga kahoy, ay nakarinig siya ng babaeng dumadaing. Ang unang pumasok sa isip niya ay baka isa yung engkanto o kung anumang elemento na nililinlang siya. Ngunit naisip niya rin na baka isa yung tao na kailangan ng tulong. Hinanap ni Daniel ang kinaroroonan ng babaeng dumadaing. Malakas ang loob niyang gawin yon dahil suot niya ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Tandang Noel. Pangontra yon sa lahat ng klase ng elemento at habang suot niya yon ay hindi siya magagalaw o masasaktan ng kahit na anong elemento. Hanggang sa nakita ni Daniel ang kanyang hinahanap. Isang babaeng duguan ang natagpuan niya na nakadapa sa putikan. Nakasuot ito ng puting blusa at itim na palda. Pilit itong gumagapang. "Tulong! Tulungan mo ako!" "Diyos ko! Ano nangyari sa'yo, miss?" Agad na tinulungan ni Daniel ang babae. Hindi natakot ang babae sa suot niyang kwintas, kaya sigurado siya na isa yung normal na tao. Ibinaba ni Daniel ang lahat ng kahoy na dala niya upang tulungan ang babae.
Nang lapitan niya ito, ay bigla tong nawala ng malay. Sa hula niya, ay hindi nagkakalayo ang kanilang mga edad. Kahit may putik ito sa muka, ay hindi nun naitago ang gandang taglay nito. Walang pagdadalawang isip na binuhat ni Daniel ang babae. Dinala niya ito sa kanilang kubo. Ngunit nang ipapasok na niya ang babae sa kubo, ay sakto na palabas si Tandang Noel, kaya nagkasalubong sila. Bumakas ang pagtataka sa muka ni Tandang Noel. Diyos ko po, apo ko! Anong ginawa mo sa babaeng yan? Lolo naman masyado kayo exaggerated. Wala po akong ginawa sa kanya, Lo. Nakita ko po siya sa gubat habang nangunguha ako ng panggatong. May mga sugat po siya eh. Kailangan niyo po siyang gamutin, Lo. Mataman na tiningnan ni Tandang Noel ang walang malay na babae. Hinawakan nito ang kamay ng babae. Ano pong ginagawa niyo, Lo? Tumahimik ka nga muna. Inaalam ko kung tao ba talaga ang ipapasok mo sa ating kubo. Hindi muna nagsalita si Daniel. Hinintay niyang magsalita ulit ang kanyang lolo. Sige na, maaari mo na siyang dalhin sa loob. Isa siyang tao. Pagsabi nun ni Tandang Noel, ay agad nang ipinasok ni Daniel ang babae sa loob ng kanilang kubo. Inihiga niya yon sa mahabang upuan. Pinakuha siya ng lolo niya ng dahon ng halaman na ginagamit nito sa mga sugat. Habang nililinis ni Tandang Noel ang sugat ng babae sa braso at binti, ay kumuha na ng dahon si Daniel sa likod ng kubo. Pagkatapos nun, ay inabot na niya kagad yon sa lolo niya. Dinikdik ni Tandang Noel ang mga dahon at pinatakan ng katas nun ang mga sugat ng babae. Pagkatapos ay nilagyan yun ni Tandang Noel ng benda gamit ang puting tela na pinunit mula sa lumang damit. Lumabas naman si Lola Alicia mula sa kwarto nila at nakita nito ang babae. Ipinaliwanag ni Daniel kung bakit may sugatang babae sa kubo nila at naunawaan naman yon ng kanyang lola. Gabi na nang magkaroon ng malay ang babae. Kasalukuyan silang kumakain noon. Nagulat sina Daniel nang biglang sumigaw ang babae, kaya napatakbo silang lahat sa mahabang upuan kung saan ito nakahiga. Si Lola Alicia ang lumapit sa babae upang pakalmahin ito. Sinabi ni Lola Alicia sa babae na ligtas na ito at doon lamang kumalma ang babae. Nagpakilala si Lola Alicia sa babae at maging sina Daniel at Tandang Noel ay ipinakilala rin ito. Ayon naman sa babae ay Carmina ang kanyang pangalan. Kita ka ng apo ko sa gubat. Anong nangyari sa'yo, Iha, at nandun ka? Bakit ka may mga sugat? Umiyak muna si Carmina bago sumagot. Nang medyo kumalma na ito, ay doon na nito sinabi ang lahat ng nangyari sa kanya. Atake po ng aswang ang bayan namin. Akala ko po katapusan ko na pero nakatakas po ako. Takbo lang po ako ng takbo. Hanggang sa mapadpad po ako sa gubat na yon. Pinatay ng mga aswang ang buong pamilya ko. Wala na po silang lahat. Dahil sa nanginginig sa gutom si Carmina, ay isinibay na nila ito sa hapunan. Pagkatapos nilang kumain, ay sinamahan ni Lola Alicia si Carmina sa banyo nila upang malinisan ang katawan nito. Anong tingin niyo po, Lo? Mapagkakatiwalaan po ba natin si Carmina? Wala akong nararamdaman na kakaiba sa kanya. Normal na tao pa rin ang tingin ko kay Carmina. Kung ganun, Lo, pwede po bang dumito muna siya sa atin? Pwede naman, Apo. Teka, bakit mukhang ansaya mo? May gusto ka ba kay Carmina, ha? Ay, wala po, Lo. Ano lang po, naaawa lang po ako sa kanya. Hindi mo ako maluloko, Daniel. Iba ang ningning ng mga mata mo habang nakatingin ka kay Carmina. Ganyan din ako noon sa lola mo habang naglalaba siya sa ilog. Maya-maya pa ay pumasok na sina Lola Alicia at Carmina. Nakatapis ng tuwalya ang katawan ni Carmina, kaya tumalikod muna sina Daniel at Tandang Noel. Dinala ni Lola Alicia si Carmina sa kwarto at nang lumabas na ang dalawa, ay nakasuot na ng damit si Carmina. May mapupuntahan ka ba, Carmina? Baka may kamag-anak ka na naghahanap sa'yo.
Wala po akong kamag-anak. Gaya po ng sinabi ko kanina. Pinatay po ng mga aswang ang pamilya ko. Kitang-kita ko po kung paano nila pinatay ng walang awa ang aking pamilya. Napahagulgol si Carmina nang muli niyang sinabi yon. Niyakap ito ni Lola Alicia upang pakalmahin. Nakiusap si Lola Alicia kay Tandang Noel na doon muna si Carmina sa kubo nila. Nakakaawa raw kasi ito. Baka raw kung hahayaan nila na umalis si Carmina ay kung ano pang hindi maganda ang mangyari rito. Labis naman ang saya ni Daniel nang pumayag si Tandang Noel na doon na manirahan si Carmina sa bahay nila. Masaya siya sapagkat tama ang sinabi ng lolo niya. May gusto nga siya kay Carmina. Hindi niya alam ngunit nung unang beses na nakita niya si Carmina ay may kakaiba na agad siyang naramdaman para rito. Simula noon ay sa bahay na ni Tandang Noel na nirahan si Carmina. Kasama nito sa kwarto si Lola Alicia sa pagtulog, habang si Tandang Noel naman ay naglalatag ng karton at banig sa maliit nilang sala. Si Daniel ay sa dati niyang pwesto sa pagtulog, sa mahabang upuan sa may sala. Sa mga unang araw ay palaging tulala si Carmina. Madalas itong nakadungaw sa may bintana habang nakatanaw sa kawalan. Hinayaan ni Daniel si Carmina sa kung ano ang nais nitong gawin. Alam nila na hindi agad mawawala ang takot at trauma nito dahil hindi biro ang pinagdaanan niya. Hindi maisip ni Daniel kung gaano kasakit na masaksihan mo ang pagpatay sa sarili mong pamilya. Isang hapon, nilapitan ni Daniel si Tandang Noel habang nakahiga ito sa duyang lambat sa harap ng kanilang kubo. Napansin niya na tila napakalalim ng iniisip nito ng sandaling yon. May problema po ba, Lo? Kanina ko pa po kasi napapansin na parang ang lalim po ng iniisip niyo. Nag-aalala lang ako, Apo, tungkol kay Carmina at sa bayan natin. Humina ng bangkito si Daniel. Umupo siya malapit kay Tandang Noel. Bakit naman po, Lo? Bigla naman po akong kinabahan sa sinabi niyo. Hindi ba't galing si Carmina sa isang bayan na inatake ng mga aswang? Naisip ko lang, paano kung hanapin ng mga aswang na yon si Carmina dahil alam ng mga yon na buhay siya? Paano kung malaman ng mga aswang na nandito siya sa bayan natin? Ibig po bang sabihin, may posibilidad na ang bayan natin ang sunod na aatakihin ng mga aswang dahil nandito si Carmina? Tama ka, Apo. Nag-iisip ka rin naman pala eh. Siyempre naman po, Lo. Ano po bang akala niyo sa akin walang isip? Lo, kung ganun po, kailangan na ba natin paalisin si Carmina dito? Aba, siyempre hindi, Apo. Ang kailangan nating gawin ay maging handa sa posibleng pag-atake ng mga aswang. Hindi sinasadyang napatingin si Daniel sa kubo nila. Nakita niya si Carmina na nakadungaw sa bintana nila. Nakatulala lang iyon. Malayo ang tingin. Bakas sa maganda nitong muka ang takot at lungkot. Kahit naman siguro siya ay ganun din ang magiging reaksyon kung sakaling sa kanya ang nangyari sa nangyari kay Carmina. Paminsan-minsan ay kinakausap ni Daniel at Lola Alicia si Carmina. Sa paraan na yon, umaasa sila na kahit paano ay mababawasan ang takot at lungkot nito. Hindi kasi ito lumalabas ng kubo at alam nila na natatakot pa rin ito kahit lagpas na ng 1 linggo itong nakatira sa bahay nila. Tumutulong naman si Carmina sa mga gawaing bahay. Nakita ni Daniel na naging malapit na agad sina Carmina at ang Lola Alicia niya. Ilang araw pa ang lumipas at kahit paano ay ngumingiti na rin si Carmina. Marahil ay naramdaman na nito na ligtas nga talaga ito sa piling ni Daniel. Isang umaga, isang lalaki na nasa 40 anyos ang nakita ni Daniel na nakatayo sa harapan ng kanilang kubo. Nilapitan ni Daniel ang lalaki upang tanungin. Hindi niya kilala ang naturang lalaki. Magandang umaga po. May kailangan po ba kayo? Si Tandang Noel, nasan siya?
Wala po rito eh. Nasa kabilang bayan po siya. Meron lang po siyang ginagamot doon. Pero siguro po parating na po yun kasi kanina pa po siya umalis eh. Sino po ba kayo? Isa akong matagal ng kaibigan ng lolo mo. Maaari ba akong pumasok sa inyong kubo? Sa loob ko na lang siya hihintayin. Pasensya na po pero hindi po kami basta-basta nagpapapasok lalo na po at hindi namin kakilala. Kailangan po may permiso po galing kay Lolo Noel. Kung ganon, sige. Dito na lang ako sa labas maghihintay. Kayo po ang bahala. Sige po. May kailangan lang po akong gawin sa loob Iwan ko na po kayo rito. Agad namang bumalik si Daniel sa loob ng kubo. Nang pumasok siya sa kwarto ni na Lola Alicia, ay nakita niya si Carmina na nakasiksik sa isang sulok. Nanginginig ito at halata sa muka ang takot. Nag-aalala na nilapitan ni Daniel si Carmina. Ano nangyari sa'yo? Yung lalaki sa labas. Siya yung pinuno ng aswang na umatake sa bayan namin, Daniel. Alam niya na siguro na nandito ako. Papatayin niya ako. Kumalma ka, Carmina. Wala kang dapat ikatakot. Ligtas ka rito. Hindi siya makakapasok sa bahay na to kasi merong inilagay na pangontra si Lolo sa pinto. Hindi makakapasok ang kahit na sinong aswang o elemento kung walang isa sa atin na magpapapasok sa kanila. Sinilip ni Daniel ang lalaki sa labas. Nakatayo pa rin ito, nakatingin ng maitim sa kawalan. Makalipas ang isang oras, ay nandoon pa rin ang lalaki. Sa tingin niya, ay hindi yun aalis hanggat hindi yun nakakausap si Tandang Noel. Nagtataka tuloy si Daniel kung ano ang pakay ng pinuno ng mga aswang sa lolo niya. Kinakabahan siya sa bagay na hindi niya pa alam. Maya-maya pa ay dumating na si Tandang Noel. Pinapanood ni Daniel ang pag-uusap nito at ang sinabi ni Carmina na pinuno ng mga aswang. Anong ginagawa mo rito, Lucas? Yung babae na kinupkup niyo ang pakay ko. Wala akong balak na makipag-away sa'yo, Tandang Noel. Hindi ko alam kung ano ang gagawin mo kay Carmina. Pero hindi namin siya ibibigay sa'yo. Huwag mo nang sayangin ang oras mo at umalis ka na. Aalis ako, pero babalik ako sa ibang araw. Kailangan namin ng babaeng yun upang gawing punlaan ng aming lahi. Napakasama mo talaga, Lucas. Talaga nagpaparami pa kayo ng kasamaan. Umalis ka na. Kaya-kaya kitang patayin sa kinatatayuan mo ngayon. Ngumisi si Lucas. Tumingin muna ito sa kubo ni na Daniel. Nagtama ang mga tingin ni Lucas at Daniel. May takot naman na lumukob kay Daniel kahit titig lang ang ginawa ni Lucas sa kanya. Tumalikod na si Lucas at naglakad papalayo. Pumasok lang ng kubo si Tandang Noel nang hindi na nila natatanaw si Lucas. Agad na sinalubong ni Daniel ang kanyang lolo. Lolo! Lolo! Si Lucas pala yun! Yung aswang na dati niyong tinalo? Ang sabi po sa akin ni Carmina, yung grupo daw po nila Lucas ang sumalakay sa bayan nila dati. Siya nga, apo ko. Masama ang balak nila kay Carmina. Gagawin nila itong palahian. Mas hindi natin dapat ibigay si Carmina kina Lucas. Mula sa kwarto ay umiiyak na lumabas si Carmina. Mabuti pa siguro na umalis na lang ako rito, Tandang Noel. Baka kung ano pong gawin ni na Lucas sa inyo nang dahil sa akin. At saan ka naman pupunta, Iya, kung aalis ka rito? Hindi ko po alam. Hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Basta bahala na po, ang importante po makaalis po ako rito. Ganon. Dito ka lang sa bahay ko. Mas protektado ka rito. Walang aswang na makakapasok sa bahay ko dahil ito ay protektado. Maliban na lamang kung may isa sa atin na magpapatuloy sa mga aswang na alam kong hindi mangyayari. Pero ayoko nga po na madamay pa kayo sa akin. Nung nagdesisyong kaming tulungan ka, inasahan na namin na darating ang araw na ito. Handa kami sa pagsalakay ni Lucas. Kahit anong oras o araw nilang gawin yon, hindi kami natatakot sa kanila. Magtiwala ka kay Lolo Noel, Carmina.
Marami na siyang tinalong aswang. Hindi lang aswang, kundi meron ding mga diwende, engkanto, kapre at kung ano-ano pa. Sinabi ni Carmina na meron daw itong tiwala kay Tandang Noel. Ngunit ayaw lang daw nitong madamay silang lahat dahil sa gulo na dala nito. Sa maikling panahon na naroon si Carmina sa kanila, ay ilang beses na nitong nasaksihan ang husay ni Tandang Noel bilang isang antingero. May ilan kasi sa mga tao sa kanilang lugar na nagpupunta pa sa bahay nila upang doon mismo magpagamot o kaya ay humingi ng tulong. Alam ni Daniel na may nalalapit na panganib na paparating dahil sa pagkakahanap ni Lucas kung nasaan si Carmina. Maswerte ito dahil nasa kanila ito napunta. Naniniwala si Daniel na kaya itong protektahan ng kanyang lolo na isang malakas na antingero. Isang umaga, isinama ni Daniel si Carmina sa palengke. Yun ay upang makalabas man lang ito kahit sandali. Ang sabi ni Lola Alicia ay magluluto sila ng adobong baboy na may itlog. Habang bumibili sila ng itlog, ay isang may edad na babae ang lumapit sa kanila. Kinalabit nito si Carmina at sa sinabi ng babae kay Carmina, ay nakita ni Daniel na kilala nun si Carmina. Kinumusta ng babae si Carmina at tinanong kung nahanap na ba ang nanay at tatay nito. Napansin ni Daniel ang pag-iwas ni Carmina sa babae at hinila siya bigla ni Carmina palayo sa babaeng bumati rito. Kilala mo ba ang babaeng yun? Hindi ko siya kilala. Pero ang sabi niya, kung nahanap mo na daw ba ang nanay at tatay mo, hindi ba't namatay na sila sa kamay ng mga aswang? Paano nawawala sila? Daniel, sinabi ko na hindi ko kilala ang babaeng yun. Malamang napagkamalan lang niya ako. Sa bagay, kung kilala ka niya, dapat alam niya na patay na ang mga magulang mo, di ba? Tumahimik na si Carmina matapos ng sinabing yun ni Daniel. Ngunit tila may pagdududa na umusbong sa isip ni Daniel. Kapansin-pansin kasi ang kaba sa mukha ni Carmina, lalo na nung kinausap ito ng hindi kilala na babae. Isa pang nagpadagdag ng duda niya ay ang pagmamadali ni Carmina na makauwi sa kanila. Panay ang lingon nito sa paligid na parang meron itong pinagtataguan. Naramdaman ni Daniel na merong itinatago si Carmina at yun ang kailangan niyang alamin. Hindi na muna sinabi ni Daniel sa lolo at lola niya ang napansin niya kay Carmina. Baka kasi mali lang siya nang naiisip tungkol sa babaeng pinatuloy nila sa kanilang tahanan. Nagdesisyon siyang alamin ang totoong pagkatao ni Carmina nang siya lamang ang kumikilos. Isang araw, sumama si Daniel kay Tandang Noel nang kausapin ito ang isang tikbalang na nagpaparamdam sa bahay ni Kapitan Arman. Ayon kay Kapitan Arman, isang linggo nang may naaamoy na mapanghe ang mga ito sa may likod ng bahay. Kung minsan nga daw, lalo na tuwing gabi, ay may naririnig silang halinhing ng kabayo kahit walang alagang kabayo sina Kapitan. Nang pumunta si Tandang Noel sa likod ng bahay nila Kapitan, ay nakiramdam lamang ito. Hindi lang isang tikbalang ang nandito. Dalawa sila. Kinausap ni Tandang Noel ang mga tikbalang. Ito lamang ang nakakakita sa mga yon. Ngunit habang kausap ni Tandang Noel ang dalawang tikbalang, ay merong naaamoy si Daniel na mapanghe. Sa pagkakaalam niya, isa yung indikasyon na merong tikbalang sa paligid. Base sa narinig nila Daniel na sinasabi ni Tandang Noel habang kausap ang dalawang tikbalang, ay nalaman nila na nagpapaligsahan ang dalawang tikbalang kung sino ang makakakuha sa dalagang anak ni Kapitan. Hindi niyo pwedeng galawin ang dalagang nakatira sa bahay na ito. Magkaiba kayo ng mundo. Ang tao ay para sa tao. Maghanap kayo ng mga kauri ninyo. Kilala niyo ko at alam niyo ang kaya kong gawin kapag hindi niyo nilubayan ang dalagang ito. Dinadaan ko kayo sa mabuting usapan. Ngunit kung magmamatigas kayo, ay gagamitan ko kayo ng dahas. Makalipas ang ilang minutong pakikipag-usap ni Tandang Noel, ay sinabi nito kay Kapitan Arman na nangangako ang mga tikbalang na lulubayan na ang anak nito. Hindi na raw babalik doon ang mga tikbalang. Maraming salamat, Tandang Noel.
Talagang napakahusay mo sa mga ganitong gawain. Oh, tanggapin mo ito. Pagpasensyaan mo na at yan lang ang meron ako. Nakita ni Daniel ang 100 pisong papel na inabot ng kapitan kay Tandang Noel. Labis-labis na ito, Kapitan. Kahit nga wala na eh. Hindi pwedeng wala, Tandang Noel. Napakaraming beses mo na ako natulungan. Basta kapag ikaw naman ang nangailangan, ay huwag kang magdadalawang isip na magsabi sa akin. Maraming salamat, Kapitan. Mauuna na kami ng apo ko. Itong ibinigay mong pera sa akin ay ibibili ko ng bigas. Malaking bagay na ito sa amin. Dumaan muna sina Daniel sa isang tindahan upang bumili ng bigas. Bumili na rin si Tandang Noel ng isang lata ng sardinas. Masarap na ulam daw yon sa hapunan. Igigisa raw yon ni Lola Alicia at sasahugan ng maraming talbos ng kamote. Habang naglalakad sina Daniel pauwi sa kanilang bahay, ay bumalik sa isip niya ang napansin niya nung nasa palengke sila ni Carmina. Hanggang sa oras kasi na yon, ay wala pa rin siyang natutuklasan kay Carmina at kung totoo ba ang mga kwentong sinabi nito sa kanila. Lolo, may elemento po ba o aswang na kayang magpanggap na tao sila? Meron. Marami sila. Yung iba, hindi alam ng isang normal na tao na aswang o elemento na pala ang nakakausap o nakikita nila. Kung ganun po, posible bang may aswang o elemento na nagpapanggap na tao na makakapasok po sa bahay natin? Imposible, Apo. Maliban na lang kung isa sa atin na magpapapasok sa kanila. Alam mo namang protektado ang ating bahay, di ba? Teka, bakit mo pala na itanong yan? Nasabi ko na rin sa'yo dati ah. Naniniguro lang po ako, Lo. Bakit naman? Lo, paano po kung hindi pala tao si Carmina? Ibig mong sabihin, iniisip mo na isang aswang o elemento si Carmina? Daniel, tiningnan ko muna si Carmina bago ko siya pinapasok sa bahay natin. 100% akong nakakasiguro na siya ay tao. Dati, gusto mo siya. Ngayon pinagdududahan mo naman. Pambihira kang bata ka. Ano ba talaga? Wala lang po, Lo. Bigla ko lang pong naisip. Huwag niyo na po sanang sabihin kay Carmina mga sinabi ko sa inyo ngayon, Lo, ha? Natatawang inakbayan ni Tandang Noel si Daniel hanggang sa makarating sila sa kanilang tahanan. Isang tahimik na gabi, natutulog na sina Daniel. Bigla silang nagising dahil sa sigawan ng mga tao sa labas. Maging si Tandang Noel ay nagising sa mga sigawan. Agad silang bumangon nang marinig nila na meron daw aswang. Mabilis na isinuot ni Tandang Noel ang anting-anting nito laban sa mga aswang. Kinuha rin na Daniel ang sa kanya. Agad na kinuha ni Tandang Noel ang buntot ng pagi na nakasabit sa likod ng pinto. Habang si Daniel ay kinuha ang isang garapon ng asin sa kusina. Mauuna pa sana sa paglabas si Daniel, ngunit pinigilan siya ni Tandang Noel. Hindi ka sasama, Daniel. Dito ka lang. Pero Lolo, gusto kitang tulungan. Kailangan ko rin po matutong lumaban sa mga aswang. Hindi. Mapanganib. Hindi pinakinggan ni Daniel si Tandang Noel. Mabilis siyang tumakbo papunta sa mga taong nagkakagulo. Tinawag pa siya ng kanyang lolo, ngunit hindi niya yon pinakinggan. Nagulantang si Daniel nang makita niya ang isang lalaking aswang na paulit-ulit na kinakagat ang isang lalaki na nakahandusay sa lupa. Hindi na makalaban ang lalaki dahil sa dami ng sugat nito. Ang nasa utak ni Daniel ay kailangan niyang sabuyan ng asin ang aswang, ngunit naunahan siya ng pagkagulat. Nakatulala lamang siya. Yun kasi ang unang beses na nakakita siya ng aswang ng ganun kalapit. Mabuti na lang at dumating na si Tandang Noel. Malakas nitong hinampas ng buntot ng pagi sa likod ang aswang. Bumaon sa balat ng aswang ang malakas na hagupit na natanggap nito. Nilubayan ng aswang ang lalaking inaatake nito. Susugod sana ito kay Tandang Noel, ngunit isang medalyon ang itinaas ni Tandang Noel. Napaatras bigla ang aswang. Pinipilit nitong lapitan si Tandang Noel, ngunit hindi nito magawa. Galit na galit ang aswang at kitang-kita sa mukha nito na nais nitong sunggaban
ang mahusay na antingero. Sino ka? Bakit ka nang gugulo rito? Hindi sumagot ang aswang. Tumakbo ito palayo at nakita pa ni Daniel na naging isang aso ang aswang hanggang sa tuluyan na yung mawala sa paningin nila. Yan ba ang gustong matutong lumaban sa mga aswang, Daniel? Nakakita ka lang ng aswang ay natulala ka na sa takot. Hindi po ako natatakot, Lo. Tama na ang palusot. Kitang-kita ka na nga eh. Kita mo, putlang-putla ang mga labi mo. Tiningnan ni Tandang Noel ang lalaking inatake ng aswang. Buhay pa yon. Tinawag ni Tandang Noel ang mga kalalakihan upang buhati ng lalaki. Dinala ng mga yon ang sugatang lalaki sa bahay ni Daniel. Anong nangyari? Bakit may kaguluhan sa labas? May aswang na umatake. Ihanda niyo ang panlinis ko ng sugat. Kailangan magamot ang mga sugat niya. Kumilos agad si Lola Alicia. Kinuha nito ang mga kailangan sa paglilinis at paggagamot ng sugat. Habang ginagamot ni Tandang Noel ang sugat ng lalaki, ay maraming tao ang nakikiusyoso sa labas. Maging si Daniel ay pinapanood ang ginagawa ng kanyang lolo. Matapos ang panggagamot sa sugat, ay pinatawag nila ang pamilya ng lalaki upang maiuwi na ang sugatang lalaki. Lolo, sorry po ah. Aaminin ko po. Natakot ako nang makita ko po yung aswang. Di nga siguro po ako magiging kasing tapang nyo. Apo, hindi lang sa paglaban sa aswang pwede mong ipakita ang tapang mo. Maraming paraan. Hindi naman sa ayaw kitang matutong lumaban, pero sa nakikita ko sa'yo, hindi ka pa handa. Tandaan mo ito, Daniel. Sa oras na may aswang kang makaharap, huwag mong ipapakitang natatakot ka sa kanila. Iparamdam mo sa kanila na mas mataas ka sa kanila. Opo, tatandaan ko yan, Lo. Sorry po talaga. Kinaumagahan, sinamahan ni Daniel si Tandang Noel sa pagkuha ng mga panggatong. Naubos na ang panggatong nila, kaya marami na ang kailangan nilang makuha. Malapit na kasi ang tag-ulan at kapag ganoon ang panahon ay nag-iimbak sila ng maraming kahoy. Sa gitna ng pangunguha ng panggatong ng maglolo ay napansin ni Daniel na natigilan si Tandang Noel. Luminga ito sa paligid nila at suminghot-singhot pa. Ang bango! Amoy aswang! Mula sa kung saan ay may narinig silang pagtawa ng lalaki. Nagulat si Daniel nang biglang lumitaw sa unahan nila si Lucas. Nakakaloko ang ngising meron ito. Magandang umaga sa inyong dalawa. Sinabi sa akin ng inutusan kong aswang na nagawa mong iligtas yung inatake niya nung nakaraang gabi. Talagang napakahusay mo pa rin sa pagiging bayani, Tandang Noel. Kahit matanda ka na. Sabi ko na nga ba ikaw ang pasimuno sa pagsugod ng mahinang aswang na yun kagabi? Pero Lolo, wala ka namang sinabi na... Manahimik ka dyan, Daniel! Ama ka. Mahinang uri ang aswang na yon dahil isa lamang yung panimula. Dahil hindi mo ibinigay ang gusto ko. Pero hindi pa huli ang lahat, Tandang Noel. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Ibigay mo sa akin ang babaeng kinupkup nyo at walang mangyayaring kaguluhan sa lugar mo. Hindi ako natatakot sa kaguluhang sinasabi mo, Lucas. Sa tingin mo ba, kaya mo ang puwersa ng aking grupo? Marami kami. Mag-isa ka lang, tanda. Minamaliit mo ba ako, Lucas? Baka nakakalimutan mo minsan ko na kayong tinalo. At isa pa, alam kong tutulungan ako ng mga tao sa lugar na ito. Mga tao lang sila. At natural na sa tao na iligtas ang sarili nila sa oras ng kaguluhan. Iiwan ka nila, Tandang Noel. Yan ang tatandaan mo. Umalis ka na, Lucas! Nakakasira ka ng araw! May pagbabantang tiningnan ni Lucas si Tandang Noel. Wala na itong nagawa, kundi ang maglakad papalayo. Pinalakpakan naman ni Daniel ang kanyang lolo dahil sa ginawa nito. Grabe ka, Lo! Para kang action star kung makipag-usap dun kay Lucas. Sinabi ko naman sa'yo, dapat ay hindi ka magpapakita ng takot sa mga aswang.
Pero hindi naman talaga ako natatakot sa kanya. Pero sa nakikita ko, Lo, mukhang seryoso siya. Paano kung bigla na lang umatake ang mga aswang sa lugar natin? Kaya ba natin sila? Kaya natin. Kakausapin ko si Kapitan Arman pagkatapos natin dito. Sasabihin ko na dapat ay masabihan ng mga tao sa pag-atake ng aswang. Dapat ay maging handa tayong lahat. Hindi na sumama si Daniel kay Tandang Noel nang magpunta ito kay Kapitan Arman. Kinailangan pa kasi niyang ibilad sa araw ang mga kahoy na nakuha nila sa gubat. Habang wala ang lolo ni Daniel, ay sinabi niya kina Lola Alicia at Carmina ang nangyari sa gubat. Kinabahan ang dalawa, lalo na si Carmina. Sinabi ni Daniel kay Carmina na huwag itong mag-alala dahil kung sakali na maraming aswang ang sasalakay sa lugar na yon, ay sigurado siya na tutulong ang mga tao kay Tandang Noel. Nang bumalik si Tandang Noel sa bahay, ay maaliwalas ang mukha nito. Nasabi ko na kay Kapitan Arman ang banta ni Lucas. Sa ngayon, sinasabihan na niya mga tao na maghanda. May iba na gumagawa ng armas. Nangunguha sila ng kawayan upang lagyan ng tulis sa dulo. Lolo, tayo ba? Hindi tayo maghahanda? Palagi akong handa, Daniel. At sana sa pagkakataon na ito, ay tuluyan ko nang mawakasan si Lucas. Dapat noon ko pa yung ginawa. Hinayaan ko pa kasi siyang makatakas dahil ang akala ko ay matatakot na siya. Naging mahirap para sa lahat ang mga sumunod na gabi. Maraming tao ang hindi nakakatulog dahil nagbabantay sa pagsalakay ng mga aswang. Isang linggo na ang lumipas at nananatiling tahimik at mapayapa pa rin ang lugar ni Tandang Noel. Patuloy na sinasabihan ni Tandang Noel na huwag silang magiging kampante. Malakas ang kutob ni Tandang Noel na naghihintay na magandang pagkakataon sina Lucas upang sumalakay. Isang gabi, bago matulog sina Daniel, ay magkakasabay silang nagdasal para sa kanilang kaligtasan. Pagsapit ng madaling araw, sabay na bumalikwas ng bangon sina Daniel at Tandang Noel nang marinig nila ang paghingi ng tulong ni Lola Alicia mula sa kwarto nito. Agad silang tumakbo papunta kay Lola Alicia. Nagulantang sila nang makita nila ang isang aswang na inaatake ang matandang babae. Duguan na si Lola Alicia. May malaking kagat ito sa leeg. Daniel! Ang buntot ng pagi! Bilisan mo! Mabilis na kinuha ni Daniel ang buntot ng pagi, ngunit nang makabalik siya sa kwarto ni Lola Alicia ay wala na ang aswang. Nasa sahig na si Tandang Noel habang yakap si Lola Alicia. Lolo! Lolo, ano nangyari? Huwag kang mag-alala. Buhay pa ang lola mo. Humihinga pa siya. Hindi ko siya kayang gamutin sa mga sugat na meron siya ngayon. Kailangan ay madala natin siya sa ospital. Isang paraan ang parehas na pumasok sa isipan ni Daniel at Tandang Noel. Binuwat ni Tandang Noel si Lola Alicia. Tumakbo sila kasama si Daniel sa bahay ni Kapitan Arman. Malakas at sunod-sunod na kinatok ni Daniel ang pinto ng bahay ng kapitan. Agad yung bumukas at si Kapitan Arman ang bumungad sa kanila. Nagulat ito nang makita si Lola Alicia na duguan. Diyos ko po! Ano nangyari kay Aling Alicia? Inatake kami ng aswang. Nakapasok sa bahay namin, Kapitan. Baka pwedeng gamitin ang sasakyan mo. Kailangan naming madala si Alicia sa ospital. Hindi agad nakasagot si Kapitan Arman. Tila nag-iisip pa ito. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng alulong ng mga aso sa hindi kalayuan. May mga pagaspas mula sa malalaking ibon sa itaas nila. Bumakas ang takot sa muka ni Kapitan Arman. Pasensya ka na, Tandang Noel, pero hindi pwede sa sasakyan ko. Nasira kasi yun. Mukhang hindi na maaayos pa. Para mo ng awa, Kapitan. Tulungan mo kami. Hindi ko kayang mawala ang asawa ko. Baka po may kakilala kayo na may sasakyan, Kapitan. Pasensya na talaga, pero wala akong maitutulong sa inyo. Biglang isinarado ni Kapitan Arman ang pinto. Lo, ano na pong gagawin natin? Si Lola po, ang dami na pong dugong nawawala sa kanya. Pilit na tinatapangan ni Tandang Noel ang sarili. Kumatok sila sa mga bahay, pero walang nagbubukas sa kanila.
Walang nagtangkang lumabas upang tulungan sila sa kahit na anong paraan. Siguro ay natatakot ang mga tao dahil sa walang tigil na pag-alulong ng mga aso. Marahil ay iniisip ng mga yon na hindi ligtas ang lumabas dahil baka may aswang sa paligid. Litong-lito na sina Daniel at Tandang Noel. Hindi nila alam kung saan sila pupunta hanggang sa makasalubong nila si Lucas. Nasa likod nito si Carmina na nakayuko. "Lucas! Pakawalan mo si Carmina!" Si Carmina? Hindi ko siya bihag. Isa siyang pain para sa inyong kaalaman. Siya ang nagpapasok sa akin sa bahay niyo upang magawa kong patayin ang asawa mo, Tandang Noel. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan, Carmina. Sabihin mo nagsisinungaling lang ang Lucas na yan. Patawarin niyo ako, Daniel. Pero totoo ang sinabi ni Lucas. Plinano nila na magpunta ako sa bahay niyo para magawa ang plano nilang pagpatay sa lola mo. Nagawa ko lang yon dahil bihag niya ang nanay at tatay ko. Pinalabas ko rin na gusto kong kunin si Carmina para gawing palahian upang mas protektahan niyo siya. Para hindi niyo siya pakawalan. Anong pakiramdam na nawala ang isa sa mga pinagkukunan mo ng lakas, ha, Tandang Noel? Anong pakiramdam na tinalikuran ka ng mga taong tinulungan mo dati? Marahang ibinaba ni Tandang Noel ang katawan ni Lola Alicia. Galit na galit itong sumigaw at sinugod si Lucas. Ngunit sa isang kisap mata ay nawala si Lucas kasama si Carmina. Walang nagawa si Tandang Noel kundi ang tumangis at umiyak. Nang balikan kasi nito si Lola Alicia ay hindi na ito humihinga. Tuluyan nang nalagutan ng hininga ang mahal nitong asawa na nakasama nito ng napakaraming taon. Inilibing ni Daniel at Tandang Noel ang bangkay ni Lola Alicia sa gilid ng kanilang kubo. Hindi na muling umiyak si Tandang Noel, ngunit alam ni Daniel na abot langit ang pagluluksa nito. Ang dating masayang bahay nila ay tinakasan ng ingay at saya sa pagkawala ni Lola Alicia. Halos napabayaan na ni Tandang Noel ang sarili dahil minsan lang ito kung kumain. Sa tuwing lumalabas at naglalakad ay umiiwas sa mga tao sa kanila. Hindi makatingin ang mga yon dahil sa kahihiyan. Alam ng mga tao na naging bukas ang mga kamay ni Tandang Noel nung panahon na sila ang may pangangailangan. Ngunit nang si Tandang Noel naman ang may kailangan ng tulong, ay wala man lang tumulong dito, kahit isa. Nalaman din nila Daniel na hindi totoong sira ang sasakyan ni Kapitan Arman dahil ng sumunod na araw ay umalis ang buong pamilya nito sa lugar na yon gamit ang sasakyan. Sa tingin ng lahat ay tumakas na si Kapitan Arman dahil sa takot na muling sumalakay ang mga aswang. Isang araw, nagmamadaling umuwi si Daniel sa bahay. Naabutan niya si Tandang Noel na nakahiga sa duyan habang nakatingin sa kalangitan. "Lolo, pinapatawag po kayo ni Aling Nora. Yung bunso niya po kasing anak, sinasapian po yata ng demonyo." Ano naman ngayon? Hayaan mo sila. "Pero Lo, hindi na nila makontrol yung bata. Kailangan nila ng tulong nyo." Nung kailangan ni Alicia ng tulong, tumulong ba sila? Inuna pa nila ang takot nila. Hindi nila naisip ang napakaraming bagay na nagawa ko para sa kanila. "Lolo, tungkulin niyo po ang tulungan sila. Ikaw ang pinakamahusay na antingero dito sa lugar natin." Wala na akong pakialam sa kanila. Daniel, tapos na ang pagiging antingero ko. Bumaba ng duyan si Tandang Noel at dire-diretsong pumasok sa loob ng kanilang kubo. Malungkot na napapailing si Daniel. Naiintindihan niya kung bakit nawalan na ng gana ang lolo niya na tumulong sa ibang tao gamit ang kaalaman nito. Alam niya na galit ang lolo niya sa mga tao sa lugar nila, ngunit para kay Daniel, kahit sabihin ni Tandang Noel na tinalikuran na nito ang pagiging antingero, ay hindi na yun kailanman mawawala sa pagkatao nito. Dahil sa alam ni Daniel na hindi talaga tutulungan ni Tandang Noel yung batang sinasapian ng demonyo, ay siya na ang kumilos.
Kinuha niya ang mga gamit ng lolo niya na alam niyang kailangan niya sa pagpapalayas ng demonyo. Isinuot niya ang lahat ng anting-anting kahit hindi niya matandaan kung para saan ang mga yon. Tumakbo si Daniel sa bahay ng batang sinasapian. Tinakot niya ang demonyo gamit ang mga pangontra. Tila isang himala naman na nagawang mapaalis ni Daniel ang demonyo sa katawan ng batang sinasapian. Iyak ng iyak ang nanay ng bata habang nagpapasalamat sa kanya. Pagod nang umuwi si Daniel. Naabutan niyang nakahiga ang lolo niya sa papag na noon ay tinutulugan ng kanyang lola. Yakap ni Tandang Noel ang paboritong bestida ni Lola Alicia. Si Daniel na ang nagluto ng pagkain nila para sa hapunan. Matapos magluto ay tulog pa rin ang kanyang lolo kaya ginising niya na ito. "Lolo, kain na po tayo." Hindi ako nagugutom. Mauna ka nang kumain. "Pero Lo, hindi ka pa nagtanghalian kanina. Imposible po na hindi ka pa gutom." Kakain ako kung kailan ko gusto, Daniel. Huwag mo na akong pilitin. Natahimik si Daniel sa sinabi ng kanyang lolo. Awang-awa na siya sa kanyang lolo. Mahigit 1 linggo na simula nang mawala ang lola niya at pakiramdam niya ay nawalan na rin ng ganang mabuhay ang kanyang lolo. Natatakot siya na baka kapag nagpatuloy ang ganong gawain ni Tandang Noel ay may hindi magandang mangyari rito. Alam ni Daniel na hindi lamang ang pagkamatay ni Lola Alicia ang nagpapalungkot kay Tandang Noel. Kasama na roon ang pagtalikod ng mga tao sa kanila nung kailangan nila ng tulong. Sa mga naisip na yon ni Daniel ay naging emosyonal siya at hindi niya napigilan ang pag-agos ng mga luha sa kanyang mata. "Lolo, para niyo na pong awa oh. Huwag niyo naman pong pabayaan ang sarili niyo. Ayoko pong pati kayo ay mawala. Hindi ko po kakayanin kapag mag-isa na lang po ako sa buhay. Kaya sana po, lumaban po kayo, Lolo. Kailangan ka po ng bayan na to. Kailangan po kita, Lolo." Suminghot si Daniel. Tumalikod siya at nagtungo sa kusina. Mag-isa siyang kumain habang walang patid ang luha. Umasa siya na sa sinabi niya ay matatauhan ang kanyang lolo. Ngunit hanggang sa natapos na siya sa pagkain ay nasa kwarto pa rin si Tandang Noel. Sa tuwing may kailangan ng serbisyo ni Tandang Noel at sa tingin ni Daniel ay kaya niya, ay siya muna ang gumagawa. Lahat ng yon ay inilihim niya kay Tandang Noel. Alam ni Daniel na kapag nalaman ng lolo niya ang ginagawa nito, ay magagalit yon sa kanya. Nagkaroon din na magandang bunga ang palaging panonood ni Daniel kay Tandang Noel sa tuwing meron itong ginagamot at tinutulungan. Kahit paano ay natandaan niya ang mga ginagawa nito noon. Isang araw, may pinuntahan si Daniel na isang bahay na ginagambala ng mga duwende. Mabuti na lang at mga diwending puti ang kinaharap niya. Alam niya na mababait ang mga yon at kung minsan ay mapaglaro. Napakiusapan naman niya ang mga duwende na umalis na lamang sa bahay na yon. Sa mga ginawang pagtulong ni Daniel, naramdaman na niya ang kasiyahan na makatulong sa kapwa. Alam niya na ganon din ang nararamdaman ni Tandang Noel sa tuwing may matutulungan ito. Naiintindihan na niya kung bakit hindi naniningil ng malaki ang lolo niya. Yung makita niya na maayos na ang lahat at yung pasasalamat ng mga tao ay masasabi ni Daniel na sapat na para sa kanya. Masayang umuwi si Daniel sa bahay nila. May dala siyang bayong kung saan nakalagay ang mga anting-anting at pangontra na ginamit niya sa pagpapalayas sa mga diwending puti. Nagulat si Daniel nang sinalubong siya ni Tandang Noel sa pinto ng bahay. Madilim ang mukha nito. Alam niyang galit ang kanyang lolo. "Gising na po pala kayo, Lolo. Ang akala ko po mapapahaba po ang tulog niyo eh." Saan ka galing? Sa palengke po. Pero bumalik ako kasi nakalimutan ko po yung pera." Huwag kang magsinungaling, Daniel. Hindi ka namin pinalaki ng lola mo para maging sinungaling. Nawawala ang mga gamit ko. Alam kong ikaw lang ang pwedeng kumuha ng mga yon dahil dalawa lang tayo sa bahay. Baka po yung multo ni Lola Alicia Lo kumuha. Daniel, huling pagkakataon mo na para umamin.
Napayuko si Daniel. Hindi niya magawang salubungin ang tingin ng lolo niya. Huminga siya ng malalim. Tama po kayo, Lo. Ako nga po ang kumuha sa mga gamit nyo. Ako po muna kasi ang tumutulong sa mga taong kailangan kayo. Pero Lo, nagagawa ko po na gamutin sila at paalisin ng mga duwende at engkanto sa bahay nila. Alam ko po ang ginagawa nyo kasi palagi po ako nanonood sa inyo eh. Hindi mo dapat tinutulungan ang mga taong yon. Bakit nung tayo may kailangan sa kanila? Nasaan sila? Pero ang pagtulong po ang dahilan kung bakit may kakayahan kayong ganyan, Lolo. Tinagurian kang pinakamahusay na antingero hindi para sa wala. Tapos na ako sa pagiging antingero. Kung ganun, Lo, hayaan niyo ako magpatuloy sa nasimulan niyo. Hindi, Daniel. Ayoko maranasan mo mga naranasan ko. At hindi ka natutulong sa mga tao dito. Kapag sinuway mo ko, mas mabuti pang lumayas ka na lang. Nag-init ang gilid ng mga mata ni Daniel. Sa isang iglap ay parang hindi niya nakilala ang lolo niya. Pakiramdam niya ay ibang tao na ang kanyang kaharap. Lahat ng yun ay dahil sa pagkawala ni Lola Alicia at sa pagtalikod ng mga tao nung sila ang nangangailangan. Naiintindihan naman ni Daniel ang pinaguhugutan ni Tandang Noel. Ang gusto niyang mangyari ay maibalik ang dating ito. Naniniwala siya na nasa loob pa rin ni Tandang Noel yung bersyon nito na bukas ang puso sa pagtulong. Ayaw ni Daniel na tuluyan silang mag-away ng lolo niya, kaya kahit labag sa kalooban niya, ay sinunod na lamang niya ang gusto nito. May isang beses na habang nasa palengke siya, ay may isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Nakiusap ang matanda kay Daniel na baka pwedeng gamutin nito ang apo nito na tinubuan ng sugat sa buong katawan. Naramdaman ni Daniel ang lungkot sa pagsasalita ng matandang babae. Pasensya ka na po, Lola. Pero hindi na po ako nanggagamot. Mapapagalitan po ako ng lolo ko eh. Hindi tumigil ang matandang babae. Patuloy itong nakiusap sa kanya hanggang sa umiyak na ito. Malambot ang puso ni Daniel pagdating sa matatanda dahil lumaki siya sa piling ng lolo at lola niya. Sige na po. Huwag na po kayong umiyak. Pero Lola, ipangako niyo po huwag niyo pong sasabihin sa iba na gagamutin ko po ang apo niyo. Baka po makarating kay lolo eh. Mapagalitan po ako. Masayang nangako ang matandang babae na gagawin nito ang sinabi ni Daniel. Sinabi ng matandang babae na nakatira ito malapit sa paanan ng bundok, doon daw sa tabi ng sapa. Kaya lang Lola, mamayang gabi pa po ako makakapunta sa bahay niyo. Hihintayin ko po munang makatulog si lolo para makatakas po ko. Pumayag naman ang matandang babae at sinabi nito, aasahan daw ang pagdating ni Daniel. Matapos ang hapunan ay inayos na ni Daniel ang mga hugasin. Lihim siyang nagpasalamat dahil sumabay si Tandang Noel sa pagkain niya. Matapos kumain ni Tandang Noel ay dumiretso na ito sa kwarto. Naghintay pa ng ilang oras si Daniel. Nang pumatak na ang 10:00 ng gabi ay sinilip niya ang lolo niya sa kwarto. Patagilid itong nakahiga at nakatalikod sa gawi niya. Tinawag niya ng ilang beses ang pangalan nito. At nang hindi na ito sumasagot, ay naisip niya na mahimbing na ang tulog nito. Kinuha ni Daniel ang bayong. Isinilid niya na ron ang mga bagay na alam niyang magagamit niya para gamutin ang apo ng matandang babae. Bago umalis si Daniel, ay tiningnan muna niya ang natutulog na si Tandang Noel. Patawarin niyo po ako, Lolo. Pero hindi ko po talaga kayang matiis na hindi tulungan yung matandang babae. Matapos yun, ay tuluyan ng lumabas si Daniel. Nilakad niya ang kadiliman at katahimikan ng gabi. Ilang minuto siyang naglakad bago niya narating ang bahay ng matandang babae. Nakita niya ito na nakaupo sa hagdan ng kubo nito. Agad siya nitong sinalubong na may saya sa muka. Nasaan na po ang apo niyo, Lola? Sa loob! Halika! Tuloy ka, iho! Tuloy ka! Naunang maglakad ang matandang babae habang nakasunod naman si Daniel. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa paligid
Pakiramdam niya ay may kung anong panganib ang naghihintay. Ngunit inalis ni Daniel ang bagay na yon sa isip niya. Baka kasi hindi niya magamot ng maayos ang apo ng matanda kung hahayaan niyang pamahayan siya ng negatibong pakiramdam na yon. Pagpasok ni Daniel sa kubo ng matandang babae, ay nalaman niya na wala yung kwarto. Gasera ang ilaw doon. Wala siyang nakitang ibang tao kundi ang matandang babae na nakatalikod sa kanya. Lola, nasa na po ang apo niyo? Dali niyo na po siya sa akin para masimulan ko na po ang panggagamot sa kanya. Hindi sumagot ang matandang babae. Nanatili itong nakatalikod. Hanggang sa naramdaman ni Daniel ang paggalaw ng bitbit niyang bayong. Nagtataka niyang binuksan ang bayong at nakita niya ang isang maliit na bote na may laman na langis. Kumukulo yun. Yung pala ang dahilan ng paggalaw ng bayong. Hindi niya napansin na nadala pala niya ang bote na yon. Natatandaan niya na sinabi na Tandang Noel na kapag kumukulo raw ang langis sa loob ng bote na yon, ibig sabihin daw ay may aswang sa paligid. Malalaman niya raw kung gaano kalapit ang aswang, depende sa pagkulo ng langis. At sa matinding pagkulo ng langis sa bote, alam ni Daniel na sobrang lapit lang ng aswang sa kanya. Inilabas ni Daniel ang bote mula sa bayong. Lola, may aswang sa labas ng kubo niyo. Kailangan natin mag-ingat. Mali ka! Wala sa labas ng kubo ang aswang, kundi nandito sa loob. Teka, ano pong ibig niyong sabihin? Biglang humarap ang matandang babae. Nagulantang si Daniel nang malaman niya na aswang pala ang matanda na yon. Mabilis na sumugod ang aswang kay Daniel. Natataranta niyang hinalap sa bayong ang kailangan niyang gamitin upang labanan yon. Ngunit sa bilis ng pangyayari ay hindi niya na malaman kung ano ang kukunin niya. Dahil alam ni Daniel na wala siyang magagawa, ay napaupo na lamang siya sa sahig at niyakap ang sarili. Hinintay na lang niyang atakihin siya ng matandang aswang. Ngunit napatingala siya nang may pumatak na dugo sa braso niya. Nagulat siya nang makita niyang may nakasaksak na kawayan sa bunganga ng aswang. Walang buhay itong bumagsak sa unahan niya. Lumingon siya sa likod at nagliwanag ang mukha niya nang makita niya si Tandang Noel. Tumayo si Daniel at mahigpit niyang niyakap ang kanyang lolo. Salamat po, Lolo! Buti po't dumating kayo! Akala ko po talaga katapusan ko na. Magpasalamat ka at naramdaman kong aalis ka. Hindi ka talaga nakikinig sa akin, ano, Daniel? Tignan mo ang nangyari nang dahil sa kapusukan mo. Kumalas na si Daniel sa pagkakayakap sa kanyang lolo. Sorry po, Lolo. Akala ko kasi tao po ang matandang yan eh. Hindi ko po alam na isa pala siyang aswang. Magsasalita pa sana si Tandang Noel, ngunit may narinig silang yabag sa likuran nila. Mula sa labas ng kubo ay nakita nila si Lucas. Mabagal itong pumapalakpak. Ang buong akala ko ay mapapatay na namin ang apo mo. Sayang, mawawala na sana ang nag-iisang dahilan para mabuhay ka, Tandang Noel. Hindi ako makakapayag na maging ang apo ko ay patayin ninyo. Gumaganti lang ako, Tandang Noel. Marami sa mga kasamahan ko ang pinatay mo noon. Gusto ko ring maramdaman mo ang nararamdaman ko hanggang ngayon. Kung ganon, bakit hindi pa natin to tapusin ngayong gabi, Lucas? Hindi ikaw ang magsasabi kung kailan natin to tatapusin, Tanda. Ako ang magtatakda ng araw na yon. Kaya kung ako sa'yo, magiging handa ako palagi. Mabilis na naglaho si Lucas. Nilamon na ito ng kadiliman at hindi na nila ito nakita kung saan ito nagpunta. Magmamadaling araw nang umuwi sina Daniel at Tandang Noel. Nagtaka si Daniel nang ilabas ng lolo niya ang isang traveling bag. Kinuha nito ang mga damit nila at isinilid yun sa bag. Lolo, ano pong ginagawa niyo? Hindi mo ba nakikita? Nag-i-empake ako ng mga damit natin. Alam ko po, pero ano pong ibig sabihin yan? Aalis tayo? Oo, tulungan mo ako rito para maging mabilis tayo.
Magtatago tayo. Ayokong pati ikaw ay mapatay ni Lucas at ng mga kampon niya. Mabilis na pinigilan ni Daniel si Tandang Noel. Hindi tayo pwedeng umalis dito, Lolo. Paano ang mga tao sa bayan natin? Paano kung sumugod si na Lucas dito nang wala ka? Sino po magtatanggol sa kanila? Matagal na akong nawalan ng pagmamahal at pakialam sa mga tao rito, Daniel. Kaya sa ayaw sa gusto mo, aalis na tayo. Kung aalis ka, Lolo, ikaw na lang. Hindi ako sasama sa inyo. Kung hindi niyo tutulungan ang mga tao rito kapag umatake na sina Lucas, ako ang tutulong sa kanila. Naging matigas ang paninindigan ni Daniel sa pagkakataon na yon. Malaki pa rin ang paniniwala ni Daniel na hindi magagawang tiisin ni Tandang Noel ang mga tao sa lugar nila. Napailing na lang si Tandang Noel habang nakatingin kay Daniel. Manang-mana ka talaga sa akin, Apo. Apo nga kita. Kung anong gusto mo, yun ang ginagawa mo. Total, hindi ko kayang umalis nang hindi ka kasama. Hindi na tayo aalis. Pero ito ang tatandaan mo, Apo. Hindi tayo tutulong sa mga tao kapag umatake na dito sina Lucas. Lihim na nagdiwang si Daniel sa naging desisyon ni Tandang Noel. Ang totoo kasi ay nilakasan niya lamang ang loob niya nang sabihin niyang magpapaiwan siya sa kubo nila kahit alam niya na hindi niya kayang hindi niya kasama roon si Tandang Noel. Ayon kay Tandang Noel, nararamdaman nito na sa anumang oras ay aatake na sina Lucas at ang mga kampon nitong aswang sa lugar nila. Naghanda na sila ng mga sandaling yon. Nilagyan nila ng napakaraming proteksyon ang kubo nila laban sa aswang. Siniguro ni Tandang Noel na walang aswang ang makakalapit sa bahay nila, kahit pa si Lucas. Lolo, hindi ba natin bibigyan ng proteksyon ng bahay ng mga kalugar natin? Hayaan mo sila. Pinabayaan nga nila tayo nung tayo nangangailangan. Ang isipin mo ay ang sarili mo, huwag ang ibang tao. Tuwing gabi ay nagpapalitan sina Daniel at Tandang Noel sa pagtulog upang magbantay. Nangangamba sila na baka biglang umatake sina Lucas anumang oras. Kahit pa sabihin na protektado ang kanilang kubo, ay hindi pa rin sila nagiging kampante. Wala silang alam sa kung ano ba talaga ang plano ni na Lucas. Patuloy pa rin ang mga taong nagpupunta sa bahay ni na Daniel. Mga taong kailangan magamot o kaya ay may problema tungkol sa mga elemento na nanggagambala sa kanila. Pero matigas pa rin si Tandang Noel. Hindi pa rin ito tinutulungan ang mga taong yon. Habang si Daniel ay pinipigilan ang sarili niya na suwayin si Tandang Noel, sa pagkakataon na yon ay may takot pa siya sa huling nangyari na may humingi ng tulong sa kanya. Naiisip niya na baka isang aswang na nagpapanggap na tao na naman ang matulungan niya. Ayaw niya nang ilagay sa panganib ang kanyang buhay. Alam ni Daniel na kapag may nangyaring masama sa kanya o namatay siya, ay mas lalong mawawalan ng ganang mabuhay si Tandang Noel. Siya na lamang ang nag-iisang kadugo na meron nito, kaya dapat lang naprotektahan din niya ang kanyang sarili. Hanggang isang tahimik na gabi, nagising si Daniel dahil sa sigawan ng mga tao sa labas. Sumilip siya mula sa bintana at nakita niya ang mga tao na nagtatakbuhan. Nang hilakbot si Daniel nang malaman niya na umaatake na ang mga aswang sa lugar nila. Kitang-kita niya kung paano habulin ng mga aswang ang mga tao. Tumakbo si Daniel sa kwarto ni Tandang Noel at ginising niya ito. Lolo! Lolo, mga aswang! Umaatake na po sila! Hayaan mo sila. Matulog ka na lang. Wala kang dapat na ipag-alala dahil protektado ang ating bahay. Hala sige, matulog ka na ron. Huwag mo akong istorbohin sa pagtulog ko. Pero Lolo, ang mga kalugar natin, baka mamatay silang lahat. Hindi na nagsalita si Tandang Noel. Pinilit pa rin ito ni Daniel, ngunit parang wala itong naririnig. Muling sumilip si Daniel sa bintana at nakita niya ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga tao. Dahil sa walang proteksyon ang mga bahay ng karamihan sa lugar nila, ay malayang napasok yon ng mga aswang. Sa tingin ni Daniel, ay hindi niya mapipilit si Tandang Noel na tulungan ng mga tao na nasa labas. Nagdadalawang isip siya kung siya na lang ba ang lalabas.
Hindi kasi siya sigurado kung makakaya ba niyang labanan ang napakaraming aswang kung siya lang mag-isa. Nung una ay humiga si Daniel sa mahabang upuan. Tinakpan niya ang tenga niya gamit ang unan, pero naririnig pa rin niya ang mga sigawan ng mga tao. Humihingi ng saklolo ang mga yon. Hindi na nakatiis si Daniel. Bumangon siya at kinuha ang buntot ng pagi. Isinuot niya sa leeg niya ang isang anting-anting na hindi niya alam kung para saan. Matapang na lumabas ng bahay si Daniel at tumakbo siya upang tulungan ang mga tao. Isang batang babae ang nakaupo sa lupa. Malakas na umiiyak ang bata dahil nasa harapan nito ang isang aswang. Sinugod ni Daniel ang aswang at paulit-ulit niya itong hinampas ng buntot pagi hanggang sa tuluyan itong bumagsak. Sinabihan ni Daniel ang batang babae na magtago ito at huwag lalabas hanggang naroon pa ang mga aswang. Bakit ikaw lang ang nakikipaglaban sa mga aswang? Nasaan ang lolo mong antingero? Nagulat si Daniel nang marinig niya ang boses ni Lucas sa likuran niya. Hinarap ni Daniel ang pinuno ng mga aswang. Umalis na kayo rito, Lucas! Kung galit ka kay lolo, kaming dalawa ang harapin mo! Huwag mong idamay ang mga tao rito! Mas makakaganti ako sa lolo mo kung mamamatay ang lahat ng tao rito kasama ka na! Susugurin na sana ni Lucas si Daniel, ngunit mabilis na hinawakan ni Daniel ang suot niyang anting-anting. Hindi mo ako malalapitan! May anting-anting ako pangontra sa kagaya mong pangit na aswang! Sa tingin ko, masyado ka nagmamadali sa pagsuot ng anting-anting o sadyang mangmang ka lang sa mga ganyang bagay. Hindi yan pangontra sa aswang, bata! Tiningnan ni Daniel ang suot na anting-anting at doon niya napagtanto na tama nga si Lucas. Ang suot niya ay isang pangontra laban sa mga lamang lupa. Laking gulat ni Daniel nang mabilis na lumitaw si Lucas sa harapan niya. Kinalmot siya nito sa dibdib. Naramdaman niya ang pagbaon ng matutulis na kuko ni Lucas sa balat niya. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa lalamunan ni Daniel dahil sa sobrang sakit. Isa ring malakas na sipa sa dibdib ang natanggap ni Daniel mula kay Lucas, dahilan upang mapahiga siya sa lupa. Tinapakan ni Lucas ang sugat niya sa dibdib. Impit na napasigaw si Daniel. Lolo! Lolo, tulungan mo ako! Ukang pati ikaw ay pinabayaan na ng lolo mo. Ngumanga si Lucas. Inilawit nito ang dila nito. Unti-unti yung humaba at tinumbok nun ang bibig niya. Iniwas ni Daniel ang kanyang bibig, ngunit nag-iba ng direksyon ang dila ni Lucas. Pumulupot yon sa leeg niya at naramdaman niya ang unti-unti nung paghigpit. Naging dahilan yon upang kapusin ng hininga si Daniel. Ang buong akala ni Daniel ay katapusan niya na, pero biglang dumating si Tandang Noel at tinaga nito ang dila ni Lucas. Napaatras si Lucas at sigaw ito ng sigaw dahil hindi ito makapaniwala na naputol ang dila nito. Lolo! Sabi ko na nga ba hindi mo ako matitiis! Mabilis na tumayo si Daniel at pinulot niya ang nabitawang buntot ng pagi. Ngayon mo subukan magsalita, Lucas! Sige, magsalita ka! Magmayabang ka! Pinilit magsalita ni Lucas, ngunit dahil sa putol nitong dila ay hindi na nila maintindihan ang sinasabi ni Lucas. Galit na sinugod ni Lucas si Tandang Noel. Naging mabilis naman ang pagkilos ni Tandang Noel. Sinabuyan nito ng asin ang muka ni Lucas. Kasunod nun ay inagaw nito kay Daniel ang buntot ng pagi. Ipinulupot ni Tandang Noel ang buntot ng pagi sa leeg ni Lucas. Daniel! Tulungan mo ang iba! Ako na ang bahala rito! Mabilis na bumalik si Daniel sa kubo nila. Kinuha niya ang tamang anting-anting. Kumuha pa siya ng isa pang anting-anting na pangontra sa aswang. Napansin niya kasi na walang suot na ganon si Tandang Noel. Dinala na rin niya ang isa pang buntot ng pagi na nakatago sa kwarto ng kanyang lolo. Ngunit paglabas ni Daniel ng bahay ay may isang aswang ang umatake sa kanya. Tinalunan siya nito at natumba siya. Nabitiwan niya ang anting-anting na para sa lolo niya.
Nang makita ng aswang ang suot niya sa leeg ay napaatras ito. Takot na takot itong lumayo sa kanya. Agad naman na binalikan ni Daniel si Tandang Noel at Lucas. Nasa ibabaw ng lolo niya si Lucas at nagpapambuno ang dalawa. May mga tao pa rin na inaatake ng mga aswang. Hanggang sa malakas na sumigaw si Daniel. Huwag kayong matakot sa mga aswang! Tulungan niyo kaming lumaban ni Lolo! Huwag nating hayaan na manalo ang mga aswang sa sarili nating lupa! Maging matapang kayong lahat, mga kasama! Maging matapang kayo! Maging matapang kayong lahat! Kagaya ni Tandang Noel! Sa sinabing yun ni Daniel ay tila nag-apoy ang mata ng mga tao. Marami sa mga kalalakihan ang kumuha ng itak. Ang iba ay inilabas ang mga kawayan na may tulis. Sabay-sabay na nakipaglaban ang mga tao sa mga aswang. Halos maiyak si Daniel sa kanyang nasaksiyan. Ang sarap sa pakiramdam na makitang hindi lang sila ni Tandang Noel ang lumalaban ng gabing yon. Binalikan niya si Lucas. 2 ulit niyang hinampas ng buntot pagi ang likod ni Lucas. Dinambahan niya ito sa likod at isinuot niya rito ang anting-anting na nasa leeg niya. Sumigaw ng sumigaw si Lucas na para bang nasasaktan ito. Nagpagulong-gulong ito sa lupa. Pinulot ni Tandang Noel ang itak sa lupa at malakas nito yung itinarak sa dibdib ni Lucas. Agad na nalagutan ng hininga si Lucas nang matamaan ito sa puso. Nang makita ng mga alagad ni Lucas ang pagkamatay ng kanilang pinuno, ay takot na nagpulasan paalis ang mga yon, hanggang sa wala nang natira sa mga aswang. Naghiyawan ang mga tao dahil sa saya at tagumpay. Marami ang hindi makapaniwala sa nangyari. Marahil ay inakala ng lahat na mananalo ang mga aswang ng gabing yon. Tuwang-tuwa naman na nilapitan ni Daniel si Tandang Noel at niyakap ito ng mahigpit. Ang galing mo talaga, Lolo! Ang galing mo talaga! Ikaw ang magaling, apo ko. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko mapagtatanto na maling talikuran ko ang tungkulin ko sa bayan na ito. Magkakasabay na lumapit ang mga tao kina Daniel at Tandang Noel. Humingi ang mga yon ng tawad sa kanila dahil sa hindi sila nito tinulungan nung sila ang nangangailangan. Kalimutan na natin yon, mga kanayon. Masakit pa rin na nawala sa akin ang pinakamamahal kong asawa. Ngunit mali na mawala rin ang pagmamahal ko sa inyo. Pinatatawad ko na kayo simula ngayon. May paghangang tinignan ni Daniel si Tandang Noel. Kahit kailan ay hindi mawawala ang paghanga na yon sa kanyang lolo. Alam niyang darating ang araw na siya na ang papalit sa pwesto nito dahil siya lamang ang nag-iisa nitong apo. Ngunit kung sakali na mawala na si Tandang Noel at magkaroon na siya ng anak, ikikwento pa rin niya sa mga anak at apo niya na minsan ay may nabuhay na isang malakas na antingero sa lugar nila, at yun ay walang iba kundi ang kanyang lolo na si Tandang Noel. Lolo, kailangan niyo pong pumunta